So, saan nga ba ang best place to stay dito sa Busan? Kasya 4 dyan, pero 3 lang kami natutulog kasi yung tatay ko gusto sa sahig natutulog. We were able to book this place ng almost 1,000 plus lang siya. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! Hi everyone! Welcome back. This is Mommy Chris, and in today's vlog, gusto ko i-share sa inyo yung isa sa mga pinakamadaling lugar na pagstayan, lalo na kapag gusto mong pumunta dito sa Busan. And just to give you a little bit of a background kung anong sitwasyon ko ngayon, opo, si Daddy Justin nyo, bubulunan pa siya, yung aking asawa, si Daddy Justin, ay may knee injury siya na ngayon, ay nag-heal. Yung tatay ko merong current knee injury, so may kasama akong senior, hindi lang isa, kundi dalawa, tapos meron pa kaming kasamang maliit na bata. So medyo struggle sa amin na maging mabilis sa mga bagay-bagay, medyo may katagalan at medyo challenging puntahan ang mga gusto nating puntahan, pero magagawa natin yung paraan basta maisip natin saan ang pinaka-convenient na place na magstay dito sa Busan. So kung gusto nyo malaman kung saan yun, please continue watching! Napakakalat po, ladies and gentlemen. I'm currently unpacking my stuff and ang daming gamit. Pero teka lang, may chichika muna ako sa inyo bago natin pag-usapan yung accommodation sa Busan. Let me share with you some of my travel essentials. Okay, are we good? Alright, number 1, massager. Massage gun, facial gun. Ano bang tawag dito? Basta massager siya. Because you're gonna be walking a lot. So minimum of mga 15 to 20,000 steps. And your feet will hurt. Not only that, you will be carrying a lot of bags at saka kung ano-ano mga pinag-shopping mo. Sasakit yung mga ganito-ganyan mo. So, kailangan mo nito. Kahit na solo traveler ka, mas maganda kung marami kayo, no? Para merong gagawa nito sa'yo, Frenny. But I'm telling you, sobrang life-changing kung may dala kang massager. Next item, medyo magulo, pasensya na. Ito ang aking travel emergency kit. Kapag may lakad kami, isa sa mga una kong chine-check ay kukumpleto ba yung emergency travel kit ko. Kahit gaano ka ka-prepared with your itinerary, mas kampante ako pag dala ko to. Mahirap na, iba pa rin yung may dala kong essentials tsaka yung mga gamot ni Liam andyan. So I don't need to worry or panic kasi alam kong ready kami. Kung ano-ano na mga kailangan namin na just in case. I always go to my emergency kit para to see if there's something that I can use for first aid. Grabe, ang bilis ng panahon ha. Yung dating inaalagaan, siya na ngayon na nag-aalaga. Naks, very totga tayo dun ah. Naalala ko tuloy yung totga ko. Siya kasi nagturo sa akin nun eh. Yung feeling na kulang na lang magkalisensya para maging doktor. Yung magsasabi sa'yo na inumin mo to, gamot mo yan, kainin mo to, gawin mo yan, itigil mo to. Yung minsan na-feel ko na ang kulit-kulit naman, lalo na nakakasakit ako noon. Pero later, I realized na that is love. It may have been tough, but that is still love. Ito yung love na pinanghahawakan ko sa mga mahihirap na sandali at sa gitna ng challenges. Siyempre, sino pa ba ang totga ko? Or yung aking the one that gives alaga? Kundi si Mothership! Akala niya kung sino, no? Yun yung love ni Mothership. Ang love na naging comfort, shield, and protection ng aming family during sickness. Because in a child's eyes, no one heals better than mom. At ang katuwang ko sa pagmamahal at alaga, si Unilab. Naging katuwang din ito ni Mothership nung time niya, kaya ito na rin ang ginagamit ko sa family ko ngayon. Kahit na sobrang mahirap maging nanay, panatag ako na magpatuloy at lumaban sa buhay dahil sa inspirasyon na nakuha ko sa nanay ko. Anong alaga ang nag-iwan ng marka sa'yo? Share mo naman sa comment section! Alagang Unilab yan. Pagkatapos, ito, tip para sa mga practical na nanay. Huwag na huwag kayong lalabas nang wala kayong dalang ziplock. Ito nabili ko sa Daiso, 2,001 lang, friend. Ang mura ng mga ziplocks dito. Magdala kayo kasi alam niyo ba kahapon, kumain kami sa isang KBBBB, ano daw? K-barbecue place. Eh may tirang karne. Di sabi ko, can we take this away? Take out? Pack? Ang hirap mag-English, nakakaloka. O di, ayun na nga, sabi nila hindi daw pwede. Eh may katapat na Daiso. Napabili ako ng ziplock. So, eto lahat yung natirang meat. Ang mahal po kasi nung dinner namin, nasa 57,000 won. Ay, kung iiwanan ko tong meat na to, sayang naman. Pwede po siyang pang breakfast, o, diba? So, dapat laging merong dalang ziplock sa bag. And since nasa usapan na tayo ng pagkain, eto na lang din. Kasi minsan,
or siguro naman, depende naman to siguro sa sitwasyon na, no? Ang Mami Chris ninyo, laking malabon. So, mapatis ako, maalat ako kumain. And may mga restaurants dito sa Korea na masarap naman, malinamnam, pero natatabangan ako, friend. Kaya, ayan, lagi akong may dalang herb salt. Nabili ko lang din sa Daiso. Just in case lang na hindi ko masyadong malasahan, malalasahan ko na. O, ayun, yun ang mga kailangan ko. Nga pala, para makatipid kayo, dala na lang kayo ng sarili nyong water bottle. Extension number 1, extension number 2, pasensya na makalat. Tulog pa ang ating bida. Ay, ang kalat! Extension number 3. Lagi kami may dalang extensions kasi ang dami kong dinadalang mga kung ano-anong gadget. Nakakaloka naman. Sarado nga natin to, Frenny. O, ayan. Medyo mas masinap na siya tingnan ngayon. O, para ma-charge natin ng mga multiple devices, sabay-sabay. Pag pipili kayo ng extension, piliin nyo yung ganito. Yung may mga slots na pang Type-C, yung pang USB normal. Ayan. Tapos ito, yung marami na siyang suksukan ng ganyan. Para mas marami kayong magamit. Yung ganito kalaki, sapat na siya para sa family of 3. Hati-hati kami dito sa tubig na to. Ito yung bag naming 3. Kay Daddy Justin, sa anak ko, at saka kay Mommy Chris. Nakikita nyo to? Mommy Chris, ano yan? Walkie-talkies. Oo, kasi although meron kaming kanya-kanyang internet and cellphone, minsan, kailangan mo ng mabilis na action. So, kami ay nag-walkie-talkie. Maganda rin pala to kapag meron kayong dalang senior. Oo, kasi nung kasama namin yung mga seniors dito, meron din silang sarili nilang walkie-talkie. Just make sure na aware ang lahat sa kung ano yung channel number. Kasi, pag nasa layasan kayo, minsan yung mga senior, yung mga bata, no, paghahanapin, saan ka na? Ganito, ganyan. O, halimbawa, wait lang. Hello? Hello? O, ayan, nakikita nyo, dito nare-receive niya. O, ayan, para mas mabilis ang komunikasyon at saka mabilis mahanap ang mga tao, mag-walkie-talkie. Ay, ito rin pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo. O, ayan, ito yung na-extend na, ano bang tawag dito? Yung sa ID, pwede mo siya ma-extend na ganyan. Para pag magsa-subway, nakasabit lang siya, mabilis siya, tap, tut, tut. So, meron ako nito, si Daddy Justin meron din sa kanya. O, ayan, nahihila. Tut, tut. Kaysa kakalkalin ko pa sa bag ko or ilalagay ko sa cellphone ko, ayan. Ang gusto ko ma-figure out kung paano nila nilalagay ito sa mga Apple Watch. Kasi parang minsan nakikita ko yung Apple Watch ginagano na lang sa subway. Tut! Welcome sa aming sampayan. Next item, eto. Alam niyo ba kung ano to? Towels. Specifically, swim towels. Ito yung ginagamit ko pag nagsuswimming ako sa Pilipinas. Dinala ko dito. Isa para sa anak ko, isa para sa akin. Kasi sobrang nipis lang niya, tapos absorbent ng tubig, tapos mabilis matuyo. Meron naman mga towels na provided sa Airbnb or sa hotel, pero ang kapal kasi noon, tapos nahihiya ako na manghingi ng bago. So, ayan, dadala na lang din ako ng sarili ko. Tsaka para iwas na mahawas ako anumang skin disease ng huling gumamit nun. At dahil nasa usapan na tayo ng ligo, ako po ay laging may dalang tabo kapag kami ay nagta-travel. Ang maganda sa tabo na to, collapsible siya, friend. O, di ba? Ang nipis. Mami, guys, kailangan mo na tabo. Meron naman tayong shower. Okay lang din naman yung shower. Pero ako lang, ginagamit ko yung tabo kapag umi-etchas ako. Tignan nyo naman yan. Meron naman tayong smart toilet dito na gumagana. Pero yung previous na Airbnb namin, hindi gumagana yung smart toilet. So, paano gagawin ko, friend? Ang hirap no, diba? At saka kung gumagana man siya, hindi kasi ako fan na from the ilalim pataas yung linis ng puwit ko. Mas gusto ko from the ibabaw pababa. O, ayun. Preference ko lang naman yan. So, lagi kami madalang tabo. So, saan nga ba ang best place to stay dito sa Busan? Habang ang Mami Kisho ay nagsastruggle din, may dala akong isang malaking maleta at saka isang stroller na punong-puno ng gamit. Yung aking mag-ama pala ay nag-CR, kaya tayo muna mag-chikahan. Okay, ganito lang siya kasimple. Kapag kami ay nagta-travel, ang ginagawa namin, kung saan yung end point nung biyahe from the airport, or sa case na to, yung biyahe from Seoul papunta sa Busan, which is eto, Busan Station na mismo yung tawag. Doon namin pinipili yung pinakamalapit na accommodation. So yung best na way para pumili ng stestayan sa isang lugar, particularly dito sa Busan, is yung sabi nga ni Mami Chris, yung dulo. Madalas, kung saan marami nagko-converge na transportation, halimbawa may mga train doon na dalawang line, or doon yung babaan ng pa-airport, para mas mabilis tayo makaalis at dating.
Ayan, palabas na po tayo ng station. And ang ganda talaga ng weather, friends! Iba yung araw talaga dito eh. Oh, tingnan nyo naman. Siyempre, sa kahit ano naman pagta-travel, it requires walking. Pero kung kayo ay pipili ng inyong titirahan, mas maganda. Ideally, 5 minutes or mga maximum 10 minutes lang yung lalakarin nyo papunta sa station. Mas matagal pa sa 10 minutes, medyo malayo na yon. If you can lower it down to less than 5 minutes lang yung lakad, no, di mas maganda yon. So eto, paglabas, unang kanto kagad dito, ayan. Hindi ko alam kung anong street to eh. Pero ang landmark is may Dunkin Donut. Tapos doon yung harap na Busan Station, yung may nakasulat. Pero ayan, may Dunkin Donut, may CU. Tapos dito sa street na to, dyan, kung saan lumalabas tong malaking bus. Okay, let's go. Ang maganda pa dyan, kapag dito sa area na to, dun sa likod, dun yung mga meet-up place. Yun, dyan. Dun sa kanto dun. Dun yung mga meet-up place ng mga tour na pwede nyong i-book. Tapos, ang lapit-lapit lang sa bahay. Tapos, laging ang last stop, or kung hindi naman last, first stop, ng mga hatiran ng mga tour, Busan Station. So, Busan Station tayo galing. And mabilis lang ang lakad natin. By the way, meron palang kainan dito. Buhay na buhay yan paggabi. Ang problema ko lang dyan, parang si nanay. Nung huli kami kumain dyan, na-scam ako eh. Kasi binibilang ko kung magkano. Tapos parang, ang dami niyang siningil sa akin. So, ayun. Kaya hindi na kami ulit kumain dyan. Pero kung hindi niyo naman problema ang budget at gusto niyo masubukan, edi go, go, go. Eto, Busan View Hotel. Ocean View Hotel. Lalagpasan pa natin yan. O para lang may landmark kayo. Hi, Liam! Diretso pa tayo. Ayun na, nakikita ko na. So, yung tutuluyan natin, ayan na siya. Malapit na siya dun. Basta mga isang hilera to ng puro hotel. Tapos, pili na lang kayo. Hanapin nyo na lang sa mapa anong street to. Pero tatry ko i-note sa description box anong street to. Hanap na lang kayo ng gusto nyo tuluyan dito. And ang maganda kasi sa Busan, kaya kami balik ng balik dito. Ang mura na accommodation dito. 2 to 3,000 pesos lang. O, diba? Tapos, pakikita ko sa inyo yung itsura ng ating tutuluyan. Dahil naibigay naman na sa amin yung code at saka yung floor kung saan tayo pupunta. And madalas dito talaga kami nagsistay. Alam na namin ang gagawin. Okay. 8th floor daw kami. Ang maganda dito sa hotel na to, may laundry room. Ideally, mas gusto ko, mayroong washing machine sa loob ng kwarto. Pero may laundry room sila. Okay, let's go in. Kita nyo yun? Ang bilis lang natin nakarating dito, Daddy. Daddy, parang natatakot ako. Medyo too good to be true ang mga bagay-bagay. Baka mausog. Ang smooth lang ng biyahe natin. Okay. Mabilis lang ang mga bagay-bagay. Our room number is... So, andito na tayo. Si Liam, nauna na po sa CR. Pasensya na kayo. Mamaya ko na kayo itutour dyan. So, dito sa side na to ng door, meron tayo dyang lalagyan na ng mga gamit, sapatos, and whatnot. We have a full functioning kitchen. Oh, ayan o. Kompleto, may cabinet, meron tayong induction stove, meron tayong ref, which I love. Tapos, dito na lang din yung TV nila. At may libre pang asawa. Oh, ayan. Dining table dito. Pwede tayong maging, ano dyan, tawag doon? Lusabaw na ako. Workstation. Oh, ayan, Daddy. Ayos ba? Approve? Approved. Oh, tapos, tingnan niyo yung bed. Ang laki ng bed. Oh. Kita niyo yan. Bugs. Ang laki ng bed, oh. Meron tayong vanity dito. Tadan! At saka, may balcony. Pwede tayo maglagay ng maleta dyan or magsampay. Perfect! May sabitan ako doon. We were able to book this place sa Airbnb for
Hindi ko alam exactly kung magkano. Pero around 1,000 pesos plus lang. Ganon, oo. Tapos, basta, the trick is, pag nasa Airbnb kayo, hanapin nyo lang yung area na mga 5 minutes lang yung lalakarin ninyo. Tapos, doon kayo maghanap ng accommodation. Tapos, adjust nyo na lang yung budget nyo para ma-filter nung app kung magkano at saan at kung ano yung best na i-recommend sa inyo. So, yan ang ating room tour. Mukha lang siya maliit dito kasi may divider siyang ganyan. Pero, dito, ayan o, dito sa side na to yung kwarto. Maganda sana wala ng divider, no? Pero okay din naman, I don't mind. Para at least kung may makalat dito, hindi ko unang makikita pag gising sa umaga. Ito yung ating mga senior citizens. Ma, kaway naman dyan. Kaway-kaway. Ayan. Beautiful weather. Liam, Are you Come on. fun, Mama? yes, so much fun. They're trying to figure out paano sila magpapapicture. Our official cameraman. Hi, Daddy. Alright, andito na tayo sa ating Airbnb. And, ito yung itsura niya sa loob. O, syempre, meron tayong, shoe closet. Kailangan yan. By the way, pauwi na pala kami while I'm filming this. Meron silang provided na electric fan just in case lang na medyo mainit. Pero kasi ang lamig, girl. Oo. So, barin ko lang yung tsinelas natin. And pagpasok natin sa pinto, bubungad kagad sa atin ang dining set. At saka meron tayong kitchen dito na full functioning. Meron siyang induction cooker, may mga pans, utensils, appliances. Importante sa amin yung malaking ref kasi minsan marami kaming leftover. On this side, meron tayong CR. So, medyo hindi na siya pristine condition ha kasi paalis na nga kami. Pero, ang ganda ng CR nila. Kaso nga lang, reklamo ko lang dito yung smart toilet. Girl, hindi gumagana. Hindi na-i-sprayan yung puwit ko. Kaya mas maganda may tabo kayo. So, mas common kasi sa Korea yung smart toilet over sa may bidet. Eh, sanay ako na nagtatabo. So, ayun, tabo na lang. Tapos, ito yung ating sala. Very, very malawak. Mayroon tayong TV. Meron tayo dito magandang view. Sayang hindi ko na-videoan kagabi. Ang ganda ng view dito sa labas. Laundry area to or patayuan. Or pwedeng dito rin natin ilagay yung mga maleta natin. And ito yung bed. Parang isang queen size, tsaka, ano ba to, single? Pinagsama-sama nila. Kasya 4 dyan. Pero 3 lang kami natutulog kasi yung tatay ko gusto sa sahig natutulog. So, buti na lang merong ganito. Ano ba tawag dito? Yung mga makakapal na blanket. Hindi ko alam kung pangsahig yung kulay gray, pero yun yung ginamit namin. So, this is our Airbnb. Quick tour lang bago tayo magpaalam. Bye! So, that's it, ladies and gentlemen. Feeling ko, magiging hotdog na ako. Sobrang lamig. Ang temperature ngayon, sabi ni Daddy Justin, is 8. Kita nyo, maaraw, but it feels like it's 3 or 4 degrees. Sobrang lamig. Nakakaloka. O, ayan lang. Salamat sa inyong panonood. Make sure to subscribe, share this to your family and friends, or save nyo para sa susunod na trip nyo dito. Thank you so much for watching. Bye!